Italy pa lang kami, nanonood-nood na kami ng mga YouTube. So, tinitingnan namin kung ano yung mga possible na magandang gawing negosyo tungkol sa farm. So, nag-decide kami na organic farming ang tatahakin namin na side ng agriculture. Kasi kami mag-asawa, gusto namin yung safe yung environment ng pagtatrabahuhan namin at gusto namin yung safe din yung mga pagkain. Gusto kasi namin mag-asawa, integrated and diversified yung maging business. So, dapat iba-iba yung income na pagkukuhanan ng farm. Kaya isa sa mga goal namin yung magtayo ng farm school para makapagturo sa mga farmers and enthusiasts, yung mga gustong matuto tungkol sa farming. Kaya nag-decide kami na yung pinakaunang step namin, magpa-accredit sa Agricultural Training Institute bilang learning site for agriculture. Then, simula nung naging learning site for agriculture kami, in-invite kami ng mga iba't ibang mga seminars and trainings para mas lalong mahasa yung aming mga skills and matutunan namin yung tungkol sa farming. And from time to time, yung Department of Agriculture or Agricultural Training Institute, nagkakandak din sila ng mga iba-ibang pa-training dito tulad ng free-range chicken production, vegetable production din na kinakandak dito. At nung last time din, pinakahuli na nakandak dito yung feed growth. So nagkandak po sila nung babuyang walang amoy dito sa farm. Yung native pigs namin, actually in general, dito sa farm, mas prefer talaga namin yung mga native animals. Kasi mas less maintenance, mas resistant kasi sila sa sakit. So, weatherproof din sila. Kapag mainit, okay lang. Pag tag-ulan, okay lang din. So, mas less yung sakit sa mga native animals. So, as much as possible, yung gusto namin sa mga animals namin dito, natural sila na palalakihin. So, nag-research kami, nagtingin-tingin kami sa online, sa YouTube. Then, napapanood na namin yung mga babuyang walang amoy ng FeedPro. So, dahil, syempre, di ba, dito na rin kasi kami sa farm nakatira, as much as possible, gusto namin yung less yung amoy na ma-experience namin sa pag-aalaga ng mga hayop. At hindi rin kasi kami nag-vaccine ng antibiotics or mga hormones. So, nung nakita namin yung FeedPro, napanood namin yung mga videos sa YouTube, naging interested kami kasi probiotics kasi yung gamit ng FeedPro. Nung first kasi na na-introduce sa amin si FeedPro, medyo challenging yung pagbili. Kasi medyo malayo yung supplier. Kaya nag-try muna kami for the meantime ng ibang products. Sa tingin ko, medyo mas maamoy yung other product than the FeedPro. Tsaka mas masigla yung mga baboy namin sa FeedPro kapag yung FeedPro yung pinapakain namin. Maganda po. Tsaka yun nga, less yung amoy talaga. So mas tumaba sila at mas lean yung meat nila. Tsaka yung hindi siya masebo. Yan. Tapos iba talaga yung lasa compared dun sa mga commercial na baboy na nabibili sa palengke. Sa mga manure kasi ng baboy namin, ang mostly ina-applyan namin yung mga fruit-bearing trees namin. Kasi hindi namin siya may advice actually sa mga gulay. Kasi nga matagal siya na gamitin. Maganda yung effect niya. Kahit sa mga banana namin, ina-apply namin siya. Malaking tulong siya kasi kumbaga makakatipid na kami sa pataba. Tapos, kumbaga magiging sustainable din kasi yung farm. Kasi
Yun naman kasi yung ano namin dito sa farm eh. Kaya siya integrated and diversified farm para sustainable yung mga pangangailangan sa loob ng farm. So yung mga manure ng mga alaga naming hayop, kahit yung mga chicken manure, kailangan lang maproseso ng maayos para magamit siya bilang pataba. Ini-invite ko po kayong lahat dito sa Tingtano Integrated Farm School para mag-attend ng mga pa-training namin dito or mamasyal para makita ninyo yung mga best practices namin dito sa farm. Ang aming farm ay matatagpuan sa Purok 2, Burgos, San Jose, Tarlac. At pwede nyo kaming i-contact sa 0921-256-7599.